Pilipinas, una sa ating mga balita. Humiling na ang National Bureau of Investigation o NBI ng Red Notice sa Interpol laban kay dating Congressman Zaldico. Kinumpirma sa DZRH News ni NBI spokesperson Palmer Malyari na idinaan nila ang request sa Philippine Center on Transnational Crime noong November 23. Sa oras anyang maaprubahan ng Red Notice, saka ito ipadadala sa lahat ng member country para ipaalam na may arrest warrant na siko na inisyu ng local court. Sabi pa ni Malyari, nasa bansa na kung saan siya natagpuan na mang-aresto lalo't walang bisa doon ang warrant mula sa Pilipinas. Pero dahil kanselado na anya ang pasaporte ni Ko, maaari na siyang arestuhin by virtue of their immigration laws. Una rito idiniklarang pugante ng Sandigan Bayan ang nagbitiw na kongresistang sabit umano sa flood control mess. Magpapaskong walang bahay ang 45 pamilya na biktima ng sunog na sumiklab sa North Fairview, Quezon City pasado alas 4 kaninang madaling araw. Wala namang nasaktan sa insidente. Narito ang report ni Val Gonzalez. 13 araw bago ang Pasko, nawala na matitirhan ang 45 pamilya matapos matupok ng apoy ang kanilang bahay sa sunog na sumiklab. Dakong alas 4:30 ng madaling araw kanina sa report ng Quezon City Fire Department. 33 mga bahay ang apektado ng sunog sa Rand Street, Barangay North, Fairview. Dahil maagat tulog pang mga residente na magsimula ang sunog, ay wala halos na isalbang gamit ang mga residente. Wala namang napaulat na nasaktan sa sunog na naapula matapos ang halos 2 oras. Sa ngayon ay naalam pa kung ano ang dahilan ng sunog na umabot sa ika-4 na alarma. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 13 araw bago ang Pasko, planchado na ba ang inyong dance routine para sa company Christmas party? At syempre bida rito ang mga bagong empleyado na ginagawang alay at sapilitang pinasasayaw sa party gaya ng nakagawian tradisyon. Pero alam nyo ba na mahigpit itong ipinagbabawal sa batas at posibleng mauwi sa kasuhan? Naritong report ni Boy Gonzalez. Pinaalalahanan ng Department of Labor and Employment ang mga kumpanya na magdaos ng Christmas activities na may paggalang sa kultura, reliyon at personal na kagustuhan ng mga empleyado. Ito'y kasunod na usapin sa social media hinggil sa umano'y sapit ang pagpapasayaw ng mga magagawa sa Christmas party. Nilinaw ng National Labor Relations Commission na maaaring magsampa ng reklamo kung may pamimilit at banta ng parusa sa pagtanggi. Ayon sa Labor Code, maaari lamang parusahan ang empleyado batay sa mga just cause tulad ng misconduct, gross negligence, loss of confidence, krimen laban sa employer o pamilya nito at iba pang kalintulad na paglabag na may kinalaman sa trabaho. Kung may sapilitan at nagbanta ng disciplinary action, maaaring humingi ng danyos ang magagawa sa NLRC. Maaari ring magsampa ng reklamo kung nagdulot ito ng pagigipit o masamang work environment na posibleng mauwi sa constructive dismissal. Saklaw rin ito ng Safe Spaces Law kung may paglabag. Pero kung walang pamimilit at bahagi lamang ito ng masayang pagtitipon, hinikayat ng dole ang voluntaryong pakikilahok ng mga empleyado. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nahaharap sa patong-patong na reklamo ang isang lalaki na sapilitang nanloob sa bahay, nanaga at sa Bataan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Naharap ngayon sa patong-patong na kaso ang suspect na kinilala na si Edison Tuason tulad ng frustrated homicide, physical injury, trespass to dwelling, resistance and disobedience at paglabag sa Animal Welfare Act of 1998. Sa police report ng Maribeles PNP dakong 10 kagabi,
December 11, 2025 sa Block 16, Lot 82, Tiaong Street, Barangay San Isidro, ay sa pilitang pumasok umano ang suspect sa loob ng compound ng mga biktima habang armado ito ng bolo. Nagdulot ito ng kaguluhan kabilang ang pamumugot ng aso at pagputol ng live wire sa bahay ng isa sa mga complainant. Sa pagresponde ng mga barangay tanod sa lugar, hinabol at paulit-ulit na tinaga at sinaksak ng suspect ang biktimang kinilalang si Nestoria Arian, 62 taong gulang, na dinala agad sa pagamutan. Mabilis na responde ang pulisya sa lugar at naaresto ang suspect sa loob ng bahay ng isa sa mga complainant na kanyang pinasok matapos ang maikling konfrontasyon. Na-recover sa suspect ang kanyang dalang isang 24 na pulgadang bolo at isang 12 pulgadang kitchen knife. Ang suspect ay nasa kustodiya na ng Maribeles Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Kalinga, tagumpay na natagpuan na pinagsanib ng puwersa ng PNP at Philippine Army ang inabandonang kuta at taguan ng mga gamit pandigma ng Communist Terrorist Group sa bulubunduking bahagi ng sitio sa Gideng, Barangay Taga, Pinakpok, Kalinga kahapon. Inilunsad ang operasyon batay sa kritikal na impormasyon na pinagkaloob ng isang sumukong kasapi ng Communist Terrorist Group kamakailan. At bilang tugon sa beripikadong impormasyon, maselang hinalughog ng pinagsanib na puwersa ang tinukoy na puok na diskubre ng pangkat ang abandonadong kuta at na-recover ang mahalagang gamit at pampasabog, kabilang isang MK fragmentation hand grenade, isang 40mm high explosive cartridge, 2 rifle grenades at 30 piraso ng kinakalawang na bala. Kasama ding nabawi ang bigas, sari-saring gamot at medical supplies, electrical cord, tali, USB drives at cellphone charger. Ang matagumpay na misyon ay bunga ng epektibo at patuloy na ugnayan sa pagitan ng PNP at militar at ang ginagampalang tungkulin at tiwala ng komunidad at ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng gobyerno. Lahat ng mga na-recover na gamit, pandigma ay dinala sa Pinakpok Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon at dokumentasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa kustodiya nga ng Infanta Pangasinan Police Station ang kanilang tapuan most wanted person na isang 45 anyos na lalaki na residente ng Barangay Banban, Infanta matapos itong maaresto sa Barangay Kato ng nasabing bayan na alas 10:30 ng gabi. Batay sa ulat ni Infanta OIC Chief of Police Captain Christopher Nacional, ang pagka-aresto sa suspect ay sinakuto para ng pinagsanib na puwersa ng Infanta PNP katuwang ang Regional Intelligence Unit ng PRO-1 at Marlet Infanta sa bisya ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court sa paglabag sa Section 5B, lascivious misconduct ng Republic Act 716 3 counts na pinagkalooban ng 300,000 pisong piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. At dahil sa kabigo ang makapaglagak ng suspek ng nasabing halaga, nananatili ito sa likod ng rihas na bakal. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umarangkada muli ang Team Philippines sa pagpapatuloy ng 2025 Southeast Asian Games sa Thailand matapos magdagdag ng ilang panibagong ginto mula sa iba't ibang sport disciplines. Para sa SEA Games Update, narito si Matchpoint, Mili Borja. Nagbigay ng dagdag na ginto para sa Pilipinas sina gymnast Elia Finnegan at jiu-jitsu athletes Kimberly Custodio at Dean Rojas sa pagpapatuloy ng 2025 Southeast Asian Games sa Thailand noong Huwebes. Nagwagi si Finnegan sa Women's Vault Finals matapos ng review at recomputation na hiniling ni POC President Abraham Tolentino. Si Custodio naman ay tinalo ang katunggaling Thai sa Women's 49 kg habang nagtapos sa unang pwesto si Rojas sa Men's 85 kg. Nagdagdag naman ang 2 pilak si Kyla Sanchez mula sa Women's 50-meter backstroke at 200-meter freestyle. May pilak din si Hailey Garcia sa uneven bars, Clarence Sarza sa Women's 46 kg at Iman Xavier Baluyo sa Men's 69 kg. Nakuha ni Justin De Leon ang 2 bronze sa Men's rings at Men's floor exercise.
Sa demo sports na mixed martial arts, nagkampiyon si Jelly Bulaong sa modern 60 kg, habang nag-bronze sina Gina Araos, Jean-Claude Saclag, Denzel John Alipio at Giselle Daya sa kani-kanilang kategorya. Sa team sports, pumasok sa semifinals ang Philippine Women's National Football Team matapos talunin ng Malaysia at 6-0. Samantalang natalo ang Alas Pilipinas Women sa Thailand sa kanilang opening match in a sweep na naglalagay sa kanila sa must-win situation kontra Singapore sa Biyernes. Magbubukas ang kampanya ng Alas Pilipinas Men sa Sabado kontra Myanmar. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Po ang mga nakalap naming balita ngayong araw na pala ng Biyernes. Ang bilis. Meron na lamang po tayong 13 days, 13 araw bago magpasko. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po, si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas. Ay, hindi na pala bukas kasi Friday na. Lunes na. Ayan. Para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ng boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.